mga kumare kong tigang. Ito ang YouTube channel ng mga taong mahilig gumawa ng mapapaswerte, mahilig magpabuenas at mangontra sa mga malas. It's me, Wigomar, and welcome back to my channel. And in tradition po ha, mga kumare kong tigang, ng pagsalubong natin sa darating na bagong taon. Siyempre, yan po yung ginagawa natin yan taon-taon ha, mga kumare kong tigang. Eto, meron tayo laging nire-review ha, mga kumare kong tigang, na mga sinasabing pamahiin tungkol sa pagsalubong sa bagong taon. At ngayon po, iisa-isahin naman po natin ha, mga kumare kong tigang, yung 10 sa mga sinasabing mga prominenteng mga pamahiin na yan na baka ito po yung gagawin po ninyo sa inyo pong mga tahanan. Meron kasing mga sinasabing do's and don't ha, mga kumare kong tigang, na dapat po nating gawin o iwasang gawin ngayon pong sasapit o sa mismong araw po ng bagong taon para kayo po'y makaiwas sa mga sinasabing mga negativities at kamalasan sa buhay. But first, let me give you a brief context of this pamahiin and what are the things that we may be able to learn from this situation. Let's find out. So yung nga po, mga kumare kong tigang, wala nang masyadong chikatalakis. Umpisahan na natin ito. Dito nga sa sinasabi nating mga pamahiin na to, meron bang sinasabing mga parang totoo ba? O meron bang hindi totoo dito? At in tradition po ha, mga kumare kong tigang, nung segment natin before na totoo yan Mars, walang ganun Mars. Ito, iisa-isahin po natin ha, mga kumare kong tigang, yung mga sinasabing mga pamahiin na yan. At pwede po kayo mag-comment dyan kung ito po yung totoo at walang ganun Mars. Ito po ha, mga kumare kong tigang, ready ko po. Isinulat ko po yung mga pamahiin na yan. At ito po ay isa-isay natin riribisahin. So ano ba yung mga yan? Number 1 po ha, mga kumare kong tigang, sabi dito, bago sumapit ang bagong taon, kailangan daw sagana ang inyong tahanan sa tubig at asin at bigas upang maging maunlad ang inyong kabuhayan sa buong taon. O ano sa tingin nyo? Totoo yan Mars o walang ganun Mars? Pues sa tingin ito po ay totoo. Totoo yan Mars. Kasi kailangan po ha, mga kumare kong tigang, sa bagong taon, talagang dapat po talaga tayo putos na putos. Hindi lang po yung asin, hindi lang po yung tubig, pati po dapat bigas. Dapat kumpleto tayo, hindi lang po yung mga bigas, asin, tubig na yan. Kailangan lahat, pati yung mga asukal, kape, ganyan, yung mga stocks natin sa buong bahay. Makakakoy, walang shampoo, walang sabong, ganyan, walang Colgate. Mag-prepare na po kayo. Kumbaga, kompletohin na natin, wag lang po yung mga asin, tubig at bigas. Pero sabi nga po, basic lang naman po yan na kailangan natin. At syempre, kailangan din natin maghanda ng datong. At isa pa po ha, mga ko. So, totoo po yun. So, yun po ay, totoo yan, Mars. Number 2 po ha, mga ko. Iwasan ng gumasta ng kahit isang pera sa araw ng bagong taon at maging malinis din ang katawan sa araw na ito upang buwinasin sa buong taong hinaharap. Kung kayo gagasta, malamang na kayo'y magiging gastador sa buong taon. Totoo yan, Mars. Bakit? Kasi naabatan ko na po yan, talagang proven ko na po yan. Kapag kayo po ha, mga kumare kong tigang, gumagasta ng pera sa araw ng bagong taon. Diba sabi ko nga sa inyo, iwasan po ang magpalabas ng pera kapag bagong taon kasi buong taong kayo dyan talagang gagasta. At kailangan, syempre, kailangan malinis tayo. Maligo, Syempre naman, para tayo fresh na fresh. Para tayo po hindi maging tigang, ha, mga kumare kong tigang. Saka syempre naman, bagong taon, di man lamang kayo maliligo man laang, Ano yun? So, yun po, ha, mga kumare kong tigang. Number 2 ay, totoo yan, Mars. At ang number 3 po, ha, mga kumare kong tigang, ito po. Kapag tumugtog daw po ang ika-12 ng hating gabi bilang hudyat ng bagong taon, buksan daw ang lahat ng bintana at pintuan, pati mga aparador, upang ang mga kaswertihan ay mapuno sa buong bahay natin sa buong taon. Well, sa tingin ko ito po ay totoo yan, Mars. Kasi dapat po talaga, mga kumare ko tigang, binubuksan talaga natin ang ating mga pintuan, mga bintana, at saka mga ilaw. Ako nga po, pati nga kotse ko, binubuksan ko rin Ini-start kong ganyan, tapos pinatutugtog ko na malakas. Tapos ako talagang nag-iingay. Kailangan kasi daw natin kasi kapag tugtog daw po ng alas 12 ng gabi, maliwanag na maliwanag ang buong bahay natin. Tsaka bukas lahat ang mga pintuan. Tapos tayo daw po yung nag-iingay. Kumbaga, parang wine-welcome natin yung pagpasok ng bagong taon at itinataboy na natin yung mga nakaraan o yung mga
kabalasan ng nagdaang taon para sila lumayas na. Ganun. So yun po ha, mga kumaring ay totoo yan, Mars. At ang sa pa po ha, mga kumaring eto pa po, yung pang-apat po. Sa gabi ng bagong taon, kapag ang inyong aso ay tumahol ng ikalas-12 ng gabi, magdaranas kayo ng ibayong kahirapan sa buong taon. Totoo ba yun? Parang walang gano'n naman tama ko, Mars. Kaya siguro pa hindi po totoo ito kasi baka naman natakot lang sa paputok, nabingi, o di ba, bagong taon na ganyan, dami nagpapaputok, mga aso talaga nag-aanohan niya, nag-aalulungan niya, no, nagkakahol-kahol, kung bagay yung mga natatakot na, nasyasyak nga O, nun nga dito si Basti nga, nung nagpaputok kami dito noon, way back 2024 ata yun, buhay pa si Basti, kasi patay na si Basti ngayon. Aba, ay kahol siya ng kahot, takot na takot. Tapos napaihi pa nga. Sobrang takot sa putok. Parang itong pamahay na to, parang hindi totoo. Kaya ito parang walang ganun, Mars. So yun po, hamak maling tigang ang pang-5. At ang pang-6 po, hamak maling tigang, kapag ang araw ng bagong taon ay tumama sa araw ng Biyernes, magkakaroon ng maraming sakuna ang buong taon. Kapag ito naman ay tumama sa araw ng Sabado, magiging maunlad at manigo ang buong taon. Totoo ba? Bakit anong connection naman ng araw sa sa pagkakaroon ng manigong bagong taon? Kahit anong araw 'yan. Kasi 'di ba sabi nga, ang pagsalubong naman natin sa bagong taon, depende rin naman yan kung paano natin ni-invite yung sinasabing swerte na ibibigay sa atin ng bagong taon na yan. Syempre, kaya tayo kasi welcome ng pagpasok ng New Year para kumbaga start of a new life. Syempre, kung ikaw ay tutugli-tugli, pabigapikang ka lang dyan, wala kang ginagawa sa buhay mo, wala ka pa rin gagawin sa buong taon, talaga mamalasing ka, talaga maghihirap ka pa rin. Kaya itong pamahay na to ay parang hindi totoo ito, kaya ito ay walang ganon, Mars! So, ang pang-7 po, hamak maling ko ito. Sa pagtugtog daw ng ikalas-12 ng hating gabi bilang hudyat ng bagong taon, kailangan ang mga pandak ay magsilukso o maglulundag upang makaragdag daw ng kanilang taas. Kailangan ding hilahin ng inyong mga ilong upang ito'y tumangos. Leche. Wala ba kayo sa ganyan kasabihan ng matatanda? Nung, sabi nung araw kung narinig ko na rin niya, sabi ng mga lola ko ay mga bata, tumalong kayo para kayo tumangat kayo. Naka! Tapos hindi naman pinapakain, hindi naman binibigyan ng vitamins, paano tatangkad? Kasi ang mga ulam nyo lagi yung mga toyo, ayaw nyo pakain ng gulay, ang mga anak. Paano tatangkad? Parang ito yung kasabihan na to, yung pamahiin na to na matatanda, parang hindi totoo. Kasi kung ang jeans nyo talaga ay talagang panda kayo, panda ka talaga. Wala kang magagawa. Kaya ito po ba ito? Hindi ako naniniwala. Kaya ito ay walang ganon, Mars. Pati yung ilong, ihigitin mo pa tumaos ang ilong mo. Kabaleche, magpa-private class ka na lang. Murang-mura na ngayon, 30,000 meron na. Ang pangwalo po, hamak kumaling ito nga ay masama para sa isang tindahan ang magpautang kung araw ng bagong taon sapagkat hindi ito magkakaroon ng mabuting benta sa buong taon bagkus puro utang ang mangyayari. Totoo yan. Kasi ako every year talaga, kahit bagong taon, yung kapatid ko, kasi ako yung sa shop ko before, ako talaga nag-o-off ako kasi nagliliwaliw ako kung saan nanonood nga kami ng MMFF niyan kapag gaganyan, bagong taon, kailangan bukas pa rin ng store nyo. Huwag kayong magsasara. Para kasi buong taon daw, hamak maling tagang buong taon, meron kayong kinikita. Dire-diretso, dapat mag-ano lang kayo, kumbaga mag-assign kayo kung sino yung mag-duty. Siyempre, double pay yan. Pero ako mismo sa mga business ko before, hindi talaga ako nag-duty. Pero may mga tao akong bubukas ng tindahan para sila yung magbenta. Para kumbaga, tuloy-tuloy ang pasok. Saka ganyan, kapag daw bagong taon, sa primero ng January 1 po, huwag kayong magpapautang. Kahit hindi po sa tindahan, kahit sa tao, halimbawa may lalapit sa inyo, uutang sa inyo. Kahit parang dispiras pa lang ng bagong taon, yung 31 ng gabi, may manghihiram sa inyo. Naku, huwag kayong magpapahiram kasi hindi daw kayo babayaran.
Kaya ito pong pamahay na to ay totoo yan, Mars! Tapos ang number 9 na tayo. Ilan ba? Number 9. Marami pa kasi ito ha, diretso na natin. Kahit lang pa sa po ng 10, diretso ko na rin po kasi marami akong ditong na research Kasi medyo marami pa po tayo ditong pwedeng i-share sa inyo kasi ang dami nito, parang lampas ata ito ng 20 ha, makamarik ko. So babasahin ko na rin po, tapos i-review na lang natin kung totoo po ito o hindi. So ito po yung pang number 9. Bubunasin kayo sa buong taon na darating kapag ang naging unang bisitang o panahuin po ninyo sa inyong tahanan ay lalaki. At kapag babae naman ay mamalasin kayo buong taon. Leche. Sino may sabi nito? Parang ito hindi totoo. Bakit naman? Bakit ka naman lang mamalasin? Kung ang unang bisita mo magko-close ng deal sa inyo, may ka-close kayong ka-deal babae, o diba? Swerte yun. Wala ata sa section, hamak mali ko sa parang ito hindi totoo. So ito ay walang ganun, Mars. At ang sunod po, hamak mali ko, ito po number 10. Ako, ito po ang paborito ko kasi totoo po ito. Kasi sabi po dito, kung kayo po ay nagnanais na magkaroon kayo ng magandang kapalaran sa buong taon, lagyan nyo raw ng maraming pera o barya inyo pong bulsa. At ito po ay kalug-kalugin pagsapit ng alas 12 ng gabi ng bagong taon. Totoo yan na, mga kumari ko biga kasi talagang proven ko na po yan. At talagang yan sinasabi ng matatanda nating maninuno na ang paglalagay po ng mga barya sa bulsa bago supabit ang bagong taon at ito po ikakalgo natin sa alas 12 ng hating gabi. Yan daw po aakit ng napakaraming swerte at maraming pera sa buong taon. Kaya gawin nyo yan, hamak kumari kong tiga. So yun po ang nating pang number 10. Ang pang number 11 po, hamak kumari kong tiga, diretso na po natin to. Kayo da'y mamalasin sa buhay kapag kayo daw po'y naglabas ng kahit anong mang kasangkapan sa inyong tahanan sa araw ng bagong taon. Ibig sabihin, pagka nagpahiram kayo ng mga gamit, bakit naman magpapahiram? Ano ba, kaldero, kawali, gano'n, mga baso, plato. Huwag kayo magpapahiram. Kasi baka sila walang mga gamit sa bahay lang, maraming bisita. Tapos sabihin, Mare, pahiram nga muna ng mga plato mo, ganyan, baso. Kasi ang dami kong bisita ay wag daw po hamak malik nila kasi mamalasin po kayo. Kahit parang, totoo yan, Mars. Ang damot na, ma'am. At ang pang-12 po, hamak malik nila ito, huwag magwawalis sa umaga ng bagong taon para hindi maitaboy ang maganda kapalaran na papasok sa inyo. Mabuting gawin ito kapag dakong hapon. Pero ako po hindi talaga ako naglilinis ng bahay. Yan po kasi hamak malik nila, yung gagawin to sa January 1 po, sa mismong araw po ng bagong taon, huwag kayong magwawalis, maglilinis ng bahay po ninyo at maglalabas ng basura. Pinagbabawal po yan kahit sa pusoy po, totoo po yan. Sa pamahin po yun, sinabi nila huwag daw pong magwawalis kahit daw sa bandang hapon na lang magwalis. Hindi po yan, kahit hapon huwag kayong magwawalis. Pagpaliban nyo na lang, kung ano man yung kalat na nag-accumulate dyan, bawa nagpaputok kayo nung gabi, tapos ang daming yung mga basyo-basyo ng mga paputok, yung mga maraming kalat, yung mga pinagkainan, hayaan nyo na lang muna yan dyan. Tapos, kinabukasan na kayo maglinis, ha, makumari kong tiga. Kasi malas nga, pagka kayo po'y naglilinis ng mismong araw ng bagong taon. So, totoo po yan, ha, makumari kong tiga. So, yan po ay, totoo yan, Mars. So, ang number 30 naman po natin, ha, makumari kong tiga, eto. Kung dadalaw daw kayo sa ibang bahay sa araw ng bagong taon, kailangan daw ay magdala kayo ng kahit anumang regalo sa inyong pupuntahan o bibisitahin na bahay para daw kayo ay buwinasin din at bebunasin din yung inyo pong pupuntahan. Para sa tingin ko, ito po totoo daw ng hamak malik ng tiga kasi alam nyo, yung sinasabi nga daw po na kapag unang araw po ng bagong taon, dapat daw po mag-share kayo ng mga blessings. Pero, wag lang po kayo magbibigay ng pera, hamak malik ng tiga. Yung pagbibigay po ng ampaw. Sa Chinese po, hamak malik ng tiga, sa mga Chinese natin na mga community, sa mga kapitid natin, mga Chinoy, hindi talaga sila nagbibigay po ng pera kapag kaaraw ng bagong taon o Chinese New Year. Huwag kayong mamasko ng January 1 kasi yung hindi nakapunta nung December 25, parang ano pa yung nananaid-naid pa. Sabi, Mars, pupunta lang sa bagong taon na ako pupunta ha. Pagka gano'n, ako'y wala. Talagang hindi ako nagbibigay pagka January 1 kasi malas kasi daw yan yung mga papalabas ng pera kapag January 1. Hayaan nyo na lang lumipas muna isang araw, meron pa naman trickings, doon na lang kayo magbigay ng mga ampaw o yung mga pamasko ninyo doon sa mga hindi nyo pa nabigyan. O kaya padala nyo lang sa GCash the next day. Uso na kasi GCash ngayon GCash na pamasko. Pero sa mismong araw po ng
January 1, wag kayong magbibigay ng pera o anything na kasya, mga kamari. Pwede po yung mga salad, siguro mga cakes, yung mga niluham, yung mga niluto nyo, yung mga morcon, yan, yung mga leche flan, magbigay kayo, magpa-uwi kayo. Pero pera wag na lang po, hamak mari kong tigang. Ang damot naman. So ito po, hamak mari kong tigang ay totoo yan, Mars. Huwag kayo magpapalabas ng pera, hamak mari kong tigang sa bagong taon. At ang pang number 14 po, hamak mari kong tigang, eto. Mamalasin daw kayo sa buhay kapag kayo daw po ay naglaba ng mismong araw ng bagong taon. Nako, sino naman nang naglaba ng bagong taon? Di ba usually yung mga yan, namamasyal, o nag-outing, o nagpupunta sa mga mall. Siyempre, ano yung party-party yan, lamunan yan, di ba? Ikaw ba naman maglalaba ka? Hindi maganda yan na makamari kung tigang ang paglalaba kapag araw ng bagong taon. Kasi parang kapag gagawin daw ginawa natin, parang natapoy daw natin yung mga blessings na papasok daw sa bahay natin. Katulad din kasi na paglilinis siya ng bahay natin eh. Parang tinatanggal natin yung mga dumi sa damit natin na yung parang na-receive natin na parang nilalabhan pa natin, tinatanggal natin. Kaya malas daw yan sa buong taon na malasin kayo. Kaya yan po ay totoo yan, Mars! At ang number 15 po, mga kumari kong tigang, kapag kaunga daw ng baka ang unang ingay na narinig nyo sa araw ng bagong taon, kayo daw ay mananagana ng buong taon. At kapag katahol naman daw ng aso, ang narinig po ninyo, ito daw ay nangangahulugan ng kagutuman at kahirapan sa buong taon na leche. Ayan naman siya. Bakit sinisingit lang yung mga aso, mga baka? Eh paano kung walang baka? Kung halimbawa kayo nasa condo, nasa city kayo, may baka ba sa Makati? Sa BGC. Parang, ang weird naman itong pamahin na to. Are you crazy? Eh, kung halimbawa umunga, nasa bukid kayo, di umunga ang ano, normal lang naman naunga ang baka. Minsan, syempre, ang unang dyan, marinig nyo, tilaok ng manok sa umaga. Pero kapag ka daw una daw narinig nyo daw po ay baka, suswerte daw kayo. Pero kapag ka daw aso, ang umalulong sa umaga, pagising ninyo, ay parang taghirap daw at tagkagutuman ang mangyayari sa inyo. Ha? Ako, negative yun. Sana all. Parang ito hindi totoo, hindi ako naniniwala dito. Kaya ito ay parang walang ganun, Mars! At ang number 16 po, hamak mahal ko nga ito. Sa mga doktor ito naman. And ito, sa mga doktor naman po ito, parang totoo po ito. Kapag daw ang unang naging pasyente nyo sa pagpasok ng bagong taon ay lalaki, kayo daw ay makakaranas ng magandang kapalaran sa buong taon. Oh. Parang totoo to, hamak malik na kasi alam nyo, kung sino ang mga nagpapaputok sa bagong taon, puro lalaki. At syempre, kapag kayo dinala sa hospital emergency, abay, di, ang dami niyang ang dami niya ngayong TF. Di ba? Ang dami niyang gagamutin. So, magandang buhay ng doktor. Talagang masaganas sa buong taon. Kasi marami pasyente. Pero parang ito, parang lang naman siguro ito, parang kumbaga joke lang. Pero kung totoo, parang sama naman. Lalaki, ibig sabihin, pag puro lalaki sagana, pag babae malas. Pero yun na nga, sabi nga po, di ba usually nga po, ang karamihan sa mga na-emergency kapag kaaraw ng bagong taon, lalaki. Baka may katotohanan din ito, in a way. Di ba? Pero parang ito ay, walang ganun, Mars! So yun po, hamak balik bigang. So yan po ilang lamang sa mga sinasabing mga matatandang mga pamahiin na paniniwala ng ating mga ninuno noong araw pa. Pero kung kayo naman po, hamak kumari kung tigang, hindi po naniniwala sa mga gantong mga yun nga paniniwala nila, di okay lang po, hamak kumari kung tigang, i-disregard na lang natin yan. Pero wala rin naman po di masama kung ito po isusundin natin at observe natin, hamak kumari kung tigang, kasi baka ito po ang makatulong sa atin para tayo po ay maka-imbibe na ng sinasabing kaswetihan at yun na nga, mas magandang buhay, mas masaganang buhay sa buong taon ngayon darating na bagong taon na 2026. Di ba ka? Walang masama, hamak kumari kung tigang, susubukan po natin ito. So yun po, hamak kumari kung tigang, sana ba may napunta kayo mga bagong idea at kaalaman sa pag-akit na naman ng mga bagong kaswertihan at pagkonta sa mga sinasabing kamalasan na yan. And with that, mga kumari kung tigang, keep safe and God bless. Thank you for watching and don't forget to subscribe my channel. I know you like it. And don't forget to brush your teeth. Bye mga kumari kong tigang. So happy new year po mga kumari kong tigang. Huwag kayo magpapaputok. Lalo yung mga lalaki. Tapos pwede ito. Darno!